Isipin mo ang kasabikan habang sumasakay ka sa paborito mong ride sa parke ng Aliwan. Habang bawat click ng riles ay nagpapataas ng adrenaline, paano kung ang ride ay maging bangungot na di mo matakasan? Naging totoo ang takot na ito nang sa loob lamang ng isang linggo, 5 tao ang namatay sa sunod-sunod na aksidente sa roller coaster. Nagdulot ito ng matinding dalamhati sa mga pamilya, nabunyag ang malalaking problema sa kaligtasan at napilitan ang industriya na magbago. Ganito naganap ang pinakamadilim na linggo para sa mga amusement park sa United States. Biyernes, Agosto 20, 1979 at abala ang Lake Comp House Amusement Park sa Bristol, Connecticut. Si Matthew Hen, 16 anyos ay nagtatrabaho sa The Tornado, isang paikot-ikot na ride sa loob ng madilim na tolda. Habang patapos na ang ride, tumawid si Matthew sa dilaw na safety line at lumapit sa atraksyon. Ilang sandali lang, nabangga siya at naipit sa ilalim ng ride. Agad rumesponde ang bumbero at gumamit ng airbag para maiangat ang malaking makina. Si Mateo ay dinala ng helicopter sa ospital, ngunit pumanaw kinabukasan ng umaga. Walang nakita ang investigador na sira sa rides. Madalas pumasok agad si Mateo sa rides bago payagan, pero walang naiulat na paglabag o parusa sa kanya. Habang nagluluksa ang Bristol, may isa pang aksidente na nangyari makalipas ang 2 araw. Nagkaroon ng trahedya sa Paramount's Great America Amusement Park sa Santa Clara, California. Nang hapon na iyon, ang 12 anyos na si Joshua Smurfat ay sabik na sumakay sa drop zone ride. Excited sa thrill na naghihintay, pangako ng atraksyon ay isang hindi malilimutang karanasan. Aakyat ang mga sakay sa taas na 200 talampakan bago bumagsak sa 100 at 29 na talampakang freefall. Kapag mabilis na papalapit ang lupa, gagana ang magnetic braking system para dahan-dahang pabagalin at patigilin ang ride. Pero sa pagkakataong ito, hindi ayon sa plano ang nangyari dahil sa isang computer error, 3 lang sa 5 tracks ang gumagana. Ibig sabihin, hindi nakasama ni Joshua ang ina niyang si Tammy, gaya ng dati. Habang bumababa ang ride, napalitan ng takot ang kasabikan nang mahulog ang isang 12 anyos na bata mula sa harness mula sa taas na 50 talampakan. Tinangkang takbuhan ng nag-aalalang ina pero hinarang siya ng gate. Si Joshua ay nahulog ng higit 60 milya bawat oras at bumagsak sa konkretong pundasyon ng ride. 5 talampakan lang mula sa kanyang ina. Ang banggaan ay napakatindi at nakamamatay. Ibinunyag agad ng mga investigador ang mga pagkukulang na posibleng sanhi ng aksidente. 2 taon bago ang insidente, napansin ng isang kapitan ng bumbero ang puwang sa pagitan ng upuan at ng harness at nag-alala siya na maaaring makalusot ang isang maliit na tao. Hindi pinansin ang kanyang rekomendasyon na maglagay ng attachment na parang seatbelt. Sa araw ng aksidente, isang 14 anyos na lalaki ang nagpapatakbo ng ride. Mayroon ding magkakasalungat na pahayag kung epektibong naikabit ng isang 16 na taong gulang na empleyado si Joshua sa upuan. Sa kabila ng mga issue, walang dahilan ang pulisya para kasuhan ang Paramount's Great America. Natapos ng kanilang investigasyon na ang safety harness ay nakalak sa buong biyahe at walang ebidensya ng pagkasira ng makina o pagkakamali ng operator. Naglagay ang parke ng sinturong pangseguridad sa bawat upuan para ikabit ang over-the-shoulder harness at pigilan ang mga sakay na madulas palabas. Sa kabila ng mga dagdag na hakbang sa kaligtasan, muling naganap ang trahedya kinabukasan sa isa pang Paramount Park. Isang 20 taong gulang ang nasawi sa Kings Dominion sa Virginia. Ang Shockwave, isang 50 milya kada oras na stand-up coaster gawa ng Togo Japan Incorporated, ay nakapagpasaya na ng higit 13 milyong pasahero mula 1,986. Nagsimula ang biyahe sa matarik na akyatan bago ang isang kahanga-hangang 85 talampakang bagsak. Noong gabing iyon, sumakay si Timothy Fan kasama ang kanyang kaibigan at iba pang sabik na naghahanap ng saya sa Shockwave. 6 na bago ng tren ang umalis sa istasyon at umakyat sa Leaf Hill. Halos agad-agad may napansin na kakaiba sa kilos ni Timothy. May mga nakasaksi na nakita siyang kumikilos at nagpupumiglas laban sa matibay na shoulder restraint at nagawa niyang mailabas ang isa niyang braso sa hangin.
Habang umaakyat at bumabagsak ang roller coaster sa unang burol, napapaling sa tagilid ang katawan ni Timothy. Habang malapit na sa dulo ng biyahe ang shockwave, lumabas ang tren mula sa tuwid na bahagi, bumagal, at pumasok sa 180 na kurba. Doon napatunayan na napakalakas ng mga puwersang gumagalaw sa kanyang walang proteksyong katawan. Sa nakakatakot na eksena, siya ay marahas na itinapon. Nahila mula sa mabilis na coaster train dahil sa matinding G-force, ang katawan ni Timothy ay bumagsak mula sa taas na 40 talampakan sa makitid na catwalk sa tabi ng rails. Bagamat nagmadali ang mga emergency responder sa lugar, ang tinamong pinsala sa ulo ni Timothy ay sobrang grabing naging sanhi ng kanyang pagkamatay sa mismong pinangyarihan. Matapos ang insidente, agad isinara ang shockwave coaster habang iniimbestigahan ng sheriff ang pangyayari. Iginiit ng mga tauhan ng parke na nakalock ang dobleng restraint system ni Timothy, balikat, harness, at waist bar, pagbalik ng coaster sa istasyon na nagpapakitang walang aberya sa makina. Isa sa mga nakasaksi ay ang kaibigan ni Timoteo, nakasama niya sa pagsakay. Sinabi niya sa mga opisyal na nakita niyang pinilit gumalaw si Timoteo para makawala sa restraint. Walang kasiguraduhan kung bakit sinubukang makalabas ng 20 anyos sa mga restraint. Naniniwala ang mga investigador na sinusubukan niyang itaas ang kamay sa ulo bago siya nahulog at namatay. Sa huli, ang sisi ay itinuro sa pagkabigong sumunod ng sumasakay sa tamang mga tagubilin sa kaligtasan. 3 araw pagkatapos ng insidente, binuksan ulit ang ride. Iginiit ng pamilya ni Timoteo na dapat imposible ang panganib sa maayos na roller coaster. Ngunit nanindigan ang King's Dominion na may pagkukulang ang sumakay batay sa investigasyon kahit nabawasan ang kredibilidad ng pahayag na ito. Nang makalipas ang kaunting panahon, isang binatilyo ang sinadyang makalusot sa restraint at nagtamo ng bahagyang mga sugat. Sa loob ng 4 na araw, nagkaroon na ng 3 nakamamatay na aksidente sa roller coaster. Nang akala mo ay humuhupa na ang sunod-sunod na trahedya, ang Six Flags Marine World sa Vallejo ang naging susunod na lugar ng sakuna. Hindi ko alam kung ano yon o kung pinapatakbo nila ang ride, pero lahat ay sumisigaw at nagtatakbuhan ng mga tao sa ibaba. Ang Boomerang Coast Coaster ay isang ride na may taas na 125 talampakan at umaabot ng bilis na 48 milya bawat oras. Nagsisimula ito sa pamamagitan ng paghihila sa mga pasahero paatras-pataas sa isang matarik na dalisdis. Pagdating sa tuktok, pinapakawalan ang mga kotse, dumadaan sa 3 corkscrew loop, humihinto sa kabilang dulo, at babalik para ulitin ang mga loop ng paatras. Sa isang biyahe, iniulat ng mga saksi na may malakas na tunog at nakita nilang may mahaba at makapal na itim na kable na naputol at pumalo sa riles ng roller coaster. Naramdaman ng mga sakay ang takot at kaba para sa kanilang buhay. Dahil sa insidente, huminto ang tren sa pagitan ng mga baliktaran, kaya naipit ang ilang pasahero. Nagtiis sila ng 3 tuldok 5 oras sa ilalim ng 100 DGF na init. Sa kabutihang palad, walang nasaktan. Pero bago matapos ang linggo, isa pang aksidente ang nangyari. At marahil ito na ang pinakakakilakilabot sa lahat. Wild Wonder ang pangunahing atraksyon sa Jillian's Wonderland Pier sa Ocean City, New Jersey. Gawa ng Zamperla, ang makabagong roller coaster na ito ay kakabukas lang ilang linggo pa lang ang nakalilipas. Naglaan ang parke ng ₱1,000,000 sa atraksyong ito para makaakit ng mas maraming bisita sa tabing dagat. Ang bagong coaster ay zigzag na ride na hinihila ang sasakyan paakyat sa 40 talampakan. Sa tuktok, pinakakawalan ang mga sasakyan para gumulong pababa at sa mga kurba dahil sa grabidad. Gabing iyon, sabik sina Kimberly Bailey at mga anak niyang sina Jessica, 8, at Catherine, 6, na mag-enjoy sa Wonder. Gayunpaman, masyadong maliit si Catherine para umabot sa kinakailangang taas ng ride. Ang pag-iingat na ito ang magliligtas sa bata mula sa kakilakilabot na kapalarang mangyayari sa kanyang ina at kapatid. Habang ang teddy bear shape na sinasakyan ng dalawa ay nagsimulang umakyat, may nangyaring hindi inaasahan. Walang babala, nawala ng kapit ang kotse at nagsimulang bumagsak paatras. Bumusok ito sa riles na inakyat nito kanina, bumibilis habang nahuhulog ng 30 talampakan sa paanan ng akyatan. Nasalubong nito ang matalim na 70 degree,
Nakurba isang liko na hindi talaga dinisenyo para sa ganoong kataas na bilis, lalo na paatras. Labis ang puwersang sentripugal para sa lap bar ng roller coaster. Sa isang iglap, parehong sina Kimberly at Jessica ay marahas na natapon mula sa sasakyan. Pero hindi doon nagtapos ang kaguluhan. Nagpatuloy ang sasakyan sa walang kontrol, bumangga sa mga naghihintay na sasakyan at nasugatan ang 2 pang pasahero. Agad rumesponde ang mga serbisyong pang-emergency sa lugar, pero huli na para kina Kimberly at Jessica. Idineklarang patay sila pagkarating sa ospital. Matapos ang trahedya, nagsagawa ng 5 buwang investigasyon ang mga investigador ng estado. Habang binubusisi nila ang operasyon ng roller coaster, unti-unting lumitaw ang nakakabahalang larawan ng mga pagkabigo sa makina at mga depekto sa disenyo. Sa gitna ng trahedya, may 2 pangunahing issue. Una, dumulas pabalik ang kotse ng mga Bailey dahil pudpud na ang braso sa ilalim nito na dapat sanay sasalo sa kadena paakyat, kaya hindi ito kumapit ng maayos. Sa halip na magpatuloy sa pag-akyat, ang kotse ay naiwan na gumulong pababa ng burol. Sa normal na kondisyon, ang anti-rollback na preno sana ang pipigil sa kotse na dumulas pabalik, pero noong gabing iyon, hindi kumapit ang mga preno. Gumagana ang anti-rollback na mga aparato sa pagkandado sa ngipin ng riles para pigilan ang kotse umatras. Iyan ang tunog na madalas marinig kapag umaakyat sa lift hill. Pero natuklasan ng mga investigador na binago ang sistema ayon sa kahilingan ng parke. Itinuring nilang masyadong maingay ito para sa mga nakatira malapit doon. Nagdisenyo si Semperla ng isang mekanismo ng panga na kakagat sa riles para pigilan ang pag-urong na pumalit sa karaniwang ratchet at catch system. Gayunpaman, ang mga ngipin ng mga preno na ito ay mabilis na nasira matapos buksan ang biyahe noong Hulyo. Noong Agosto 17, 11 araw bago ang aksidente, biyahe, tinanggal ng mga operator ang orihinal na preno sa 4 na roller coaster cars at nagwelding ng mga bagong gawa mula sa lokal na paggawaan ng makina. Pero hindi ito gawa sa matibay na bakal at mabilis na naupod. Noong gabi ng aksidente, masyado nang naupod ang mga ngipin para mapigilan ang pag-ikot. Dagdag pa rito, umaasa ang preno sa mga spring na tumutulak dito laban sa riles, pero masyadong mahina ang mga nakakabit na spring para makalikha ng kinakailangang presyon. Bukod pa rito, hindi maayos na nakaayos ang mga bahagi na dapat sana ay kakapit sa riles. Ang huling inspeksyon ng estado sa ride ay noong Hulyo. Bago pa man gawin ang mga pagbabagong ito, hindi lang pumasa sa pamantayan ng gumawa ang mga pagbabago, kundi ipinatupad din ito ng walang kinakailangang pag-aproba ng estado. At kung hindi pa iyon sapat, inilantad din ng insidente ang depekto sa disenyo ng coaster. Ang safety lap bar, epektibo lang sa pasulong na galaw, ngunit walang silbi sa paatras na puwersa. Bukod pa rito, ang bukas na gilid ng sasakyan na nilayon para sa madaling pagpasok ay naging mapanganib na labasan nang biglang umatras ang biyahe. Hindi inaasahan, may isa pang nakakakilabot na natuklasan ang mga investigador. Wala pang 1 oras bago ang trahedya. May mag-ina ring sakay ng coaster nang biglang umabante at umatras nang paulit-ulit ang sasakyan. Ang ina ay napilayan sa balikat at leeg, habang ang anak na babae ay nagtamo ng sugat sa ulo. Ipinaalam ng 2 opisyal ng parke ang problema at hinikayat ang pagtigil ng pagpapatakbo ng coaster. Pansamantalang ipinasara at ininspeksyon ang ride. Ngunit walang nakitang malinaw na problema ang mga operator kaya muli nila itong binuksan. Ayon sa batas, ang tanging obligasyon lang ng parke ay iulat ang pinsala na nangangailangan ng paunang lunas. Kailangan lang ipasara ang ride kung ang mga pinsala ay nagresulta sa pagdadala sa ospital gamit ang ambulansya. Ipinakita ng insidenteng ito ang malalaking kakulangan sa mga regulasyon ng kaligtasan ng estado na kilala rin bilang roller coaster loophole. Tumutukoy ito sa kakulangan ng federal na pangangasiwa para sa mga fixed-site amusement park rides o yung mga rides na nananatili sa isang lugar lamang. Nagsimula ang kakulangang ito noong 1981 nang mawala ng kapangyarihan ang Consumer Product Safety Commission na mag-regulate ng mga rides na ito matapos ang pagtutol mula sa industriya ng amusement park. Kaya ano na ang nagbago mula noon? Nagpanukala ang mga mambabatas ng New Jersey ng malawakang pagbabago sa regulasyon ng kaligtasan ng amusement rides. Parehong pinagmulta ng pinakamataas na halaga
Ayon sa batas, ang may-ari ng parke at gumawa ng rides. Pinagmulta ng 25,000 ang Jillian's Wonderland Pier dahil sa 5 paglabag sa ride codes at 3,000. Libo naman ang Semperla para sa 6 na paglabag. Ang multa ay pinakamataas na pinahintulutan ng batas at pinakamalaki para sa isang individual na ride noon. Isa sa pinakamahalagang pagbabago ay ang mungkahing itaas ng 10 beses ang pinakamataas na multa para sa mga paglabag sa kaligtasan, mula 5,000 hanggang 50,000 kada paglabag. Hindi nagtapos ang mga mungkahing pagbabago sa pagtaas ng mga multa. Nagkaroon ng kapangyarihan ang mga investigador ng estado na maglabas ng subpina para humingi ng testimonya at dokumento sa investigasyon sa kaligtasan. Kailangan ng mga gumagawa ng rides magbigay ng detalyadong disenyo ng inhinyeriya at iulat ang mga aksidente ng parehong ride sa ibang estado. Ibinunyag ng mga investigador ang kakulangan ng pare-parehong pamantayan, hindi sapat na mga hakbang sa kaligtasan at kulang na kapangyarihan ng regulasyon sa iba't ibang estado. Ang permanenteng rides sa malalaking theme park ay nasasaklaw ng estado, kaya nagkakaiba ang mga pamantayan sa kaligtasan. May mahigpit na programa sa kaligtasan ang ilang estado gaya ng California at Texas, samantalang may 8 estado na walang ahensyang nangangasiwa. Kapansin-pansin, hindi sakop ng pagsusuri ng gobyerno ang malalaking parke sa Florida gaya ng Disney World. Parehong may taunang inspeksyon sa rides ang 2 estado, pero 10 lang ang nag-aatas ng inspeksyon bawat setup ng portable ride. Ibig sabihin, posibleng hindi pa nasuri ang Carnival ride mula huling perya. Nagkakaiba rin ang mga kinakailangan para sa operator. 9 na estado lang ang nangangailangan na ang operator ng ride ay hindi bababa sa 18 taong gulang, kaya pinapayagan ang mga estudyante sa high school na mag-operate ng rides sa ibang mga estado. 36 na estado ang nag-aatas sa mga parke na iulat ang malulubhang pinsala o pagkamatay, pero 17 lang ang nag-uulat ng aberya sa rides. Ang hindi pagkakapareho ay nagdudulot ng hamon sa mga tagapagtaguyod ng kaligtasan at mananaliksik sa pagtukoy ng trend at pagtulak ng pagbabago sa industriya. Ang malungkot na pangyayari noong Agosto 1979 ay paalala na sa kasiyahan ay may kaakibat na responsibilidad. Panoorin mo ang episode na ito sa susunod. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at magkomento para suportahan ang channel.